Hello, mga ka-IT. Yan. Guys, kamusta guys? Malinaw ba? Malinaw ba yung video? Draco, maliwanag ba ang sound? Ayos ba? Ayos. Malinaw. Yan, malinaw. Okay, game guys, pa-share ng live. Pa-share ng live tapos continuation tayo dito. Guys, pa-share ng live. Magpapa-tracer tayo mga ka-IT. Ayos ba? Okay lang ba yun mga ka-IT? Paka-tracer tayo mga ka-IT. Game. Ano, ready na ba mga ka-IT? Goods na ba tayo? Yan, may 5 viewers na tayo mga ka-IT. Nako, may 7. Magandang gabi sir, pamilyar. O syntax. Good evening. Guys, Maya pabengi kaya kongan. Ang game, guys. May review pa po ba kayo para sa Iron Link Network? Nako, bootcamp. Ay, Boss Jan Domingo, salamat sa pag-share ng live. Boss Sol, bootcamp, panoorin mo yung open mo yung TikTok ko. Meron akong buong opinion about sa Cisco Bootcamp. Kapampangan. Nakakaintindi ako ng Kapampangan, pero si moderator Kapampangan. Thank you, Boss John Domingo. Salamat. Boss James, kamusta quiz? Okay lang, okay. So guys, pa-share ng video tapos magano tayo, game Packet Tracer. Guys, in-upload pala natin dito. Guys, in-upload pala natin dito sa sa ating YouTube channel yung part 1. Ito, TikTok Live March 4. Okay? Panoorin nyo yung buong kaganapan dyan mga ka-IT. So, in-implement natin yung DNS, HTTP, FTP, email, DHCP in action. So, continuation tayo dito mga ka-IT. Okay? So, please mga ka-IT, okay lang boss quiz. So, Boss James, salamat sa pag-follow. Guys, follow na kayo dito, tapos mag-start na tayo, okay? Tingnan natin kung may nag-subscribe. Wala pa. Okay lang yan. So, ano muna tayo? Game. Ready na ba mga ka-IT? Ready na ba? Okay, may 10 viewers na tayo. Game. Like the live and share the TikTok live. Okay, salamat. Okay. Game, nice. 13 viewers. Okay, start na tayo mga ka-IT. Okay. So guys, press 1 pag gusto niyo na mag-start. Yung mga nanonood ng live, press 1 kapag gusto niyo na mag-start. Tapos review muna natin yung mga ginawa natin. Tapos i-test na natin. Comment 1 sa mga gusto na mag-start. Thank you, Boss James. Comment sa mga gusto na mag-start. Comment 1, mga ka-IT. Free tutorial to, mga ka-IT. Free tutorial. Free tutorial tayo, mga ka-IT. Comment 1, mga ka-IT. Comment 1. Comment number 1, mga ka-IT. Okay, para mag-start na tayo. Comment number 1. Boss Mikey, Boss Lookout. Thank you, Boss Chokapi. 1, hindi 9. 9 daw. Aduken, salamat sa pag-follow. Thank you. Game, goods na tayo. Game. Start na tayo. So mga ka-IT, meron tayong ano dito. Meron tayong ginawa sa part 1. So mapapansin nyo, meron tayong 4 na servers. May web 1, may web 2, may TFTP and DHCP. Ibig sabihin yan, sa isang server, okay, both TFTP and DHCP server siya. Tapos meron din tayong email and DNS server. Ibig sabihin, dito sa server na to, both email siya and server DNS siya. Boss, uploaded ba YouTube mo, matches mo dito sa TikTok? Boss Jello, okay, balik tayo kay Boss Jello. Boss Jello, subscribe ka na sa ating YouTube channel kasi yung part 1 na ginawa ko noong March 4 ng TikTok live ako, nandito lahat yun mga ka-IT. So, panoorin nyo. So, kung i-click ko to mga ka-IT, yan o, 1 hour yan mga ka-IT. So guys, panoorin nyo guys. Okay? So check nyo. Ayan.
address So, translation. Nasa YouTube channel na rin natin 'yan, panoorin ninyo. panoorin 'yan mga ka-IT, Okey. So, game, 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 game. So, sa Web1 mga ka-IT, okey, si si Web1, siya ang nagpo-provide ng, web hosting sa www.isacamtransport.com, ito 'yun. Ito yung website niya. Si Web2 naman, okey, siya ang nagpo-provide ng hosting para sa www.pinoyitguide.com. Ta's kung mapapansin niyo mga ka-IT, may R1 tayo, may R2 and may R3. Kay R3 meron tayong, parang local area network, okey. It composes of 3 computers. Ito mga member natin 'to sa Facebook group natin, si Boss Neil, si Boss CJ, at saka si Boss Marcy, okey. Ngayon si Boss Neil, CJ, and Marcy, they are all getting DHCP address dito kay DHCP, okey. Nire-review lang natin 'to, So, kung mapapansin ninyo, kung iki-click ko yung DHCP server, pupunta tayo sa services, ta's pupunta tayo sa DHCP, makikita niyo sinetapan natin siya. Kung mapapansin niyo, ang network ni Yellow is 10.10.10.0/24. So, ganito ang settings niya. Pinrovide ko si default gateway. Yung start of IP address natin, gusto kong mag-start kay 10.10.10.100. Huwag niyong kakalimutan yung subnet mask. Okay, maximum number of users is 50. TFTP server natin is ito. WLC, wala na tayong nilagay. Okay? No problem, Boss J Happy Man Waves. No problem, no problem. So, mga kahit pansinin ninyo, okay? May apat tayong servers, okay? Si .100, ito yung IP address niya. Si Web1 may IP address na 192.168.1.100. Si Web2 1.101. Si TFTP and DHCP is 1.102. Si email DNS 1.103. Ito sila, nakikita nyo to. Private IP addresses kung mga binanggit kong ito, yung nag-i-start kay 192. Pero, tatandaan nyo pero, paglabas ng mga connections ng mga server outside nitong green na to, ito nakikita yung green area, we need to make sure na ta-translate yung IP address nila into public IP. Uulitin ko, kung si Web1 gusto niyang lumabas yung magkaroon siya ng connection outside ng green, kailangan yung 192.168.1.100 mapalitan ng public IP. Okay? Your log is for such as the fake engagement policy under community guide. Okay. So mga ka-IT, ito, may sinabi si TikTok in search results. Okay, because it violates the fake engagement policy. Bakit fake engagement? Paano ito mga ka-IT? So, anyways, so, bakit ka-IT? Ba't kailangan nating i-translate? Tatandaan niyo mga ka-IT, ang private IP address is ah, para lang ito sa local area network. Pero 'pag nagko-connect na tayo sa internet, kailangan public IP address. Kasi si internet hindi siya tumatanggap ng private IP address or hindi siya tumatanggap ng private IP address range or yung RFC 1918. Yung class A, class B, class C, panoorin niyo sa YouTube channel natin, nandoon yung range ng private IP addresses. Kaya tina-translate natin siya dito sa public IP na nag-i-start sa 12. Okay? So, goods na tayo diyan. Ngayon pansinin niyo, si Neil, 'pag chineck natin yung IP address niya, 10.10.10.100, goods tayo. Kung natatandaan niyo yung DHCP natin, okay? Kung babalik tayo dito, desktop, IP config, mali. Dito pala sa services, sa DHCP, ito sabi natin, no, um, gusto natin mag-start siya sa, tingnan niyo mga ka-IT, nagloloko na naman to. Tingnan niyo. Dapat 10.10.10.100. 10.10.10.100 yan kanina, Okay, so, yan yung settings niya. Okay, save natin. Close natin ulit. As a result, pag hindi na ma-access ang serial tsaka SSH pati telnet. Tapos ang serial, Romo na lang ba? Hindi na ma-access ang serial. So, ibig sabihin parang console tinutukoy nito. Tsaka SSH pati sa telnet. Well, kung sa Romon, ano gagawin mo sa Romon ka-IT?
Mag-aano ka, magpa-password recovery ka ba? Okay, so next, ang gagawin natin yan dito mga ka-IT, kung papansinin ninyo, yung DNS server nito is 12.12.12.103. Okay, DNS server. 12.12.12.103. DNS server natin yan. Sino si 12.12.12.103? Titingnan nyo dito sa list na to, dito sa part na to. Si 12.12.12.103, okay, pag tinranslate niya, okay, mapupunta siya kay 192.168.1.103 which is ito. Ito si DNS. Yun siya. Okay? Para saan si TFTP? Okay? Para saan si TFTP? Na-explain na natin, open natin ito. Punta tayo sa services. Punta tayo sa TFTP. Makita niyo ang dami nating mga sinave na configurations, di ba? Si TFTP server, basically, ang ginagawa lang niya, isa siyang storage wherein pwede ka mag-save ng mga files and pwede ka mag-retrieve ng files. Okay? Pakita natin, pa-sample ulit natin. For example, si R3. Yan, punta tayo kay R3. Okay? Enable. Ito. Okay. Para, pansinin niyo mga kaibigan, para or for example, gusto natin mag-save ng configuration, okay, sa ibang lugar, maliban sa startup config natin, pwede natin gamitin si TFTP. Paano yan? First step, mga ka-IT, make sure pingable si TFTP or reachable man lang. Okay? Kung mapapansin nyo mga ka-IT, tingnan nyo ang IP ni TFTP is 192.168.1.102. Ping 1.102. Pwede password recovery. Okay. Gamitin mo yung config 0x2142 para ma-bypass niya yung configuration, ma-bypass niya yung NVRAM. Okay. So, mapapansin nyo, request timeout. Bakit request timeout mga ka-IT? Kasi, tatandaan nyo nandito si R3, nasa labas siya ng green. Okay, nandito tayo. Ito si R3. Nasa labas siya ng green network. Dahil nasa outside siya ng green network, hindi niya kilala yung 192. Ang kilala niya yung tin-translate nating public IP which is si 12.12.12.103. Ang gagawin natin, imbis na I mean si 12.12.12.102. So meaning, imbis na ito, ang ipiping natin is si 12.12.12.102. Pingable siya. Next, once na nalaman mong reachable na si TFTP natin, pwede na tayo or pwede nating i-try mag-copy ng configuration papunta sa kanya. So, paano yun? Type mo lang yung copy, running config, kung gusto mo running config or pwedeng startup config. Okay? Basta type mo yung TFTP. Address or name of remote host. So, ang ibig sabihin, sino ba yung TFTP server mo? 12.12.12.102. Destination file name, r3-config. Kapag in-enter ko yan, ibig sabihin, yan yung magiging file name ni R3 ng isa-save natin. Pero ang gusto ko is R3 03-07-24. Enter natin. Na-copy niya. Check nyo tong file name na to kung na-save natin siya dito kay TFTP. Ayun Ay, iba-iba. Balik tayo. Ayun ah, 03-07-24. Na-save na natin siya. Okay, so ibig sabihin mga ka-IT, or yun yung ibig sabihin or yun yung purpose ng TFTP natin. Sa real world mga ka-IT, ginagamit ko palagi ang TFTP server kapag nag-upgrade ako or nag-upgrade ako ng license file sa Cisco devices natin or mag-upgrade tayo ng iOS image. Palagi yan, TFTP, okay, license, okay, kung may security license or dati nun may mga different types of licenses pa tayo, di ba? So, inom na tayo. So, okay na tayo mga ka-IT. Next, check natin mga ka-IT kung na-access ng tatlong PC. Okay? Si websites natin. Okay? Punta tayo dito. Web browser. www.isaacamtransport.com. Nakainil tayo Mm.
Check natin. www.isaccamtransport.com. Check natin dito. Okay. HTTPS. Ayun. Okay. Na-access natin. Si PinoyITGuy.com naman. Pinoy IT Guy. Yan. Check natin. Okay, na-access niya. Okay tayo kay Neil. Next. Kay CJ naman tayo. Okay. Kay CJ, www.pinoyitguy.com. Goods tayo. Kay, anong tawag dito? PinoyITguy.com. Ay sa transport.com. Yan. Goods tayo dyan. Next. Kay Marcy naman tayo. Okay. May browser. Okay. www.icecamtransport.com. Okay. And pinoyitguy.com. Okay. Goods tayo. Okay. Game. So, mukhang okay naman na tayo. Si Neil, ang IP address niya is 10.100. Si CJ, ang IP address niya is 10.102. Si Marcy, ang IP address niya is 10.101. Pagbalik rin natin. Para 10, 100, 101, and 102. Okay? So, mga ka-IT, may ano tayo dito. Meron tayong access list na lalaruin. Okay? So, sabi dito, first rule, gagawa tayong access list. Para saan ba yung access list, mga ka-IT? Ang access control list or ACL, isa tong way para i-allow mo or i-discard mo, ulitin ko pwede mong i-allow or pwede mong i-deny yung certain connection na gusto mong padaanin. Okay? So, paano yun mga ka-IT? Parang ganito. Okay? Network engineer ka tapos sinabi sa'yo, oy, network engineer, gusto ko mag-implement ka ng access control entry. Ito yung mga rules natin. Gusto ko, okay? Si Neil, okay? Um, hindi niya ma-ping yung default gateway niya. Okay? Prevent Neil to ping the default gateway. So, tingnan natin si Neil. Okay? Punta tayo sa command prompt natin. ipconfig tayo. So, ang default gateway natin is si 10.10.10.1. Ito yung mga ka-IP. So, ping tayo. Ping 10.10.10.1. So, napiping siya. So, sabi sa utos sa atin, prevent nil ping the default gateway. Okay. So, next. Make sure CJ can only access ito. Si CJ can only access all the websites using HTTPS. So, check natin. Si CJ, tayo dito. Goods pa ba tayo ka-IT? Goods pa ba tayo? So, HTTPS colon / www.isaaccamptransport.com. Okay? And si pinoyitguy.com. Okay. Bakit? Kasi, um, Isaacamp Transport, na-access din niya kasi siya via HTTP. Check natin Okay, na-access din siya. And si Pinoy IT Guy, nakalo kasi siya sa web server natin. So, na-access niya yung HTTP. Ang sabi dito, si CJ, hindi niya ma-access yon or dapat na-access lang niya using HTTPS. Okay, take note natin yan. Next, make sure si Marcy can only access the website using HTTP. Baliktad naman. Okay, check natin. Si Marcy, dito baliktad naman. Not responding siya mga ka-IT. Wait lang natin Okay, nawala siya. Si Marcy, okay. Dapat HTTP lang. So, HTTP colon www.isaaccamptrans
transport.com. Check muna natin na make sure na-access niya. Tsaka si PinoyITGuide.com. Na-access niya. Pero si HTTPS kasi na-access din niya. Okay, na-access din niya. Tsaka si Isacam Transport. Na-access din niya. Okay, so yan. So, ibablock natin dapat yan. Make sure no one cannot get a DHCP IP address. So, check natin kung may iba bang makakuha ng IP address ba. By default, punta tayo kay laptop. Try natin si laptop. Connect tayo dito. Yan. Yan. Check natin mga ka-IT. Fast forward lang natin ng konti. Tapos, si laptop, check natin kung makakuha siya ng IP address. DHCP natin. Ayun, nakakakuha siya, di ba? Nakakuha siya. So, make sure hindi siya nakakuha. Okay? Lagay lang muna natin dito. Okay. Make sure Neil can send an email to CJ but not to Marcy. Testingin natin. Mapapansin nyo mga ka-IT, si Neil, si Marcy, at saka si CJ, sinetapan natin siya ng email. Okay. Check nyo yung previous video natin about, para doon. So, check natin. Si Neil, okay. Punta tayo sa email. Check nyo. So, itong email address ni Neil. neil@isacamtransport.com. Okay, goods tayo dyan. Close muna natin. Ano sabi dito? Make sure Neil can send an email to CJ. Makapag-send tayo ng email kay CJ. Okay, check nga natin. To CJ at isacamtransport.com. Check natin. Ayan si CJ. Yan. Tapos, test March 7. Okay. Test. Send natin. Tapos punta tayo kay CJ. Tapos muna natin to. Draco, nandiyan ka pa, Draco? Bubo? Punta tayo sa email. Tapos punta tayo sa receive. Ayan. Nung pinindot ko yung receive from CJ, nare-receive niya. Okay, ito yan. Test. Yan. Ngayon, we need to make sure mga ka-IT na from Neil, si CJ lang yung nare-receive ng email. Pero si Neil, hindi siya makaka-receive kay Marcy. Check natin kung makapag-email ba tayo kay Marcy. Okay. Marcy at isacamtransport.com. Okay. Test. Ayan. Marcy at isacamtransport.com. Okay. Send natin. Okay. Check natin mga ka-IT. Punta tayo kay Marcy. Punta tayo sa email. Moderator, nandiyan ka ba? Bubu? Receive. Ayun. Na-receive din niya. Okay. Na-receive din niya. Ayan. So, kailangan hindi makapag-send si Neil. Okay? Goods na ba tayo? Na-testing natin gumagana, di ba? So, wait lang mga ka-IT. So, punta tayo. Saan natin i-implement mga ka-IT? Punta tayo dito kay more power subscriber bossing. Need na mag-leave. Panoorin ko na lang sa YG. No problem, no problem. Moderator, Bubu, nandiyan ka ba, Draco? Gawa tayong access list. Okay. Sir, free po ba yung tools nyo na yes, 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 free ito. Ayan, nandyan yung moderator natin. May labidabs. Okay. So, ngayon mga ka-IT, magko-configure tayo ng access list. Mapapansin nyo mga ka-IT, dalawang klase ang access list natin. Extended access list or standard access list. Recorded po ba to? Pwede ulit sana use sa YouTube. Yes, recorded. Kung hindi ka pa naka-subscribe mga ka-IT, please subscribe ka na sa ating YouTube channel. Okay? Yung part 1 mga ka-IT na-upload ko na. Ito yon. Ito yon. Okay? Yung part 1 mga ka-IT, ito yon. Ito, TikTok Live. Pinakita ko paano i-set up ito. So, panoorin nyo. Then, ito yung continuation niya, itong live natin. Okay? So, game. So, mapapansin nyo mga IT, access control list, tatandaan nyo, standard and extended. Paano i-explain ni Pinoy IT Guy
yan sa mga beginners IT. Isipin nyo, yung standard, okay, ganito ang standard, okay? Ganito ang standard. Security guard ako sa SM, okay? Ngayon may mga listahan ako ng pangalan. May listahan akong pangalan, okay? May unang pumasok. Okay, anong pangalan mo? Okay, Ricardo. Okay, pasok. Okay, anong pangalan mo? Mark. Okay, pasok. Okay, anong pangalan mo? Miguel. Up, deny. Sige, yun lang. Ang standard access list, tinitignan lang niya yung pangalan mo. At tandaan yun, ang pangalan mo or yung source mo. Okay? Ang extended access list, ganito naman. Okay, security guard ulit ako. May papasok ulit sa entrance. Okay? Okay, anong pangalan mo? Red t-shirt ka ba? Naka-leather shoes ka ba? Okay, pasok. Okay, anong pangalan mo? Okay, good. Ilang taon ka na? Okay, good. Taga saan ka? Up, deny. Pansinin ninyo, mas maraming parameters, mas maraming requirement pagdating sa extended access list. Okay? Kung mapapansin niyo itong mga kahit sa rules natin, medyo marami siyang kailangan. At pansinin niyo, make sure si CJ, tingnan niyo sa rule number 2, make sure si CJ can only access all the websites using HTTPS. Very particular yung requirement or very particular yung gusto niyang ma-allow or ma-deny. Hello, mga ka-IT. Okay? So, very particular siya. Ay, uy, pumalo. Naging 62 yung viewers natin, no? Very particular siya pagdating sa rules. So, ang gagamitin natin dito is extended access list. Okay? So, prevent nil to ping the default gateway. Okay? So, ako prefer kung gumawa dito ng ano, prefer kong, o nga, bubu eh. Prefer kong gumawa dito access list. So, paano yun? Ganito ang format pag named access list. Okay? Guys, salamat sa viewers natin ha. So, ang tatype ko dito, pag name access list, ganito ang configuration. IP access list, question mark natin. Tinatanong niya, extended ba or standard? Tatype ko extended. Okay? In-explain ko ano ibig sabihin ng standard at saka extended. Pag standard, yung name mo lang or yung source IP address mo lang yung tinitignan ni router. Wala nang iba. Extended, marami siyang kailangang tignan sa'yo. Mula ulo hanggang pa. Okay, so extended tayo. Next. Okay. IP access list extended. Pwedeng numbered ACL or pwedeng named ACL. Mga ka-IT, may pinagkaiba ba silang dalawa? Wala silang pinagkaiba. Naming convention lang. Kung gusto mong extend numbered access list, pili ka lang 100 to 199. So, pwedeng 150, pwedeng 198, basta sa range na yan. Or, pipiliin ko yung named access list. Bakit named access list? Para mas madali ko siyang ma-manage. Para hindi, or para malaman ko kung para saan ba tong purpose na to. Kasi ang gagawin ko dyan, kasi for example, um, ipangalan ko, test ACL. Yan. Papangalanin natin siyang test ACL. Ikaw na bahala mag-name dyan. Okay? Enter natin. Okay. First rule mga ka-IT. Prevent nil to ping the default gateway. Ito mga ka-IT, ano, on the spot to, hindi ko pinractice to. So, pwede ako magkamali dito. Pwedeng matumbok natin. So, ganito mag-live si Pinoy IT guy. Okay? So, prevent nil to ping the default gateway. So, ang pwede kong gawin dito, deny ICMP. Okay? Ang source address ko, okay, is si magiging specific lang ako. Kasi sinabi niya, prevent nil. Okay, si nil lang. Hindi niya sinabi, prevent the whole network. Yung si 10.10.10.10.0, hindi. Si nil, ang IP niya is si 10.10.10.100. Okay. So, tatype ko dito. Go ba portfolio if magsisis ko na pag... Hindi naman need post 10.10.10.100. Okay. After natin dito sa testing na to, question and answer tayo. Okay? Question. Destination address. Okay? So, ano ba yung gateway natin dito? Ang gateway natin is 10.10.10.1. Okay. So, ang gagawin natin, host 10.10.10.1. Okay. Deny ICMP host, sinil, puntang gateway. Okay. Enter ko. Okay, goods tayo sa rule number 1.
napamahal na lesson na tinuturo niya. Ay, Boss Corneto, thank you, thank you. Sir, ano yung pinakamagandang protocol for network congestion? QoS. Well, pero depende pa rin, depende pa rin kasi kung oversaturated yung bandwidth, either mag-QoS ka, pero check mo rin kasi diyan kung supported ba ng current devices mo yung QoS kasi may mga ibang legacy devices di supported QoS. So, next, make sure si CJ ito, so ibig sabihin may source address na tayo. Make sure si CJ ito can only access all the websites using HTTPS. Okay? So ibig sabihin, ma-access ko yung website pero using HTTPS lang. Okay? Ako ang gagawin ko dito, okay? Kasi dalawa yan, 'di ba? It's either HTTPS or HTTP. Ngayon, ang gagawin ko, i-deny ko yung HTTP. Okay, paano yun? Ano bang IP address itong si CJ na to? Si CJ is 10.10.10.102. So, next kong gagawin, okay, deny TCP host 10.10.10.102. Okay. Kanina ICMP. Kasi ang gusto kong i-deny kanina ping. Okay? Pag gusto mo i-deny ang ping, gagawa ka ng access control list, dapat deny anong protocol ba siya? IP, ICMP, TCP, UDP, etc. So, ito ICMP to. Pangalawa naman, i-deny natin yung HTTP. Tatandaan yung HTTP, pwede natin siya or dumadaan yan sa Transport Control Protocol or sa TCP connection ng layer 4. So, TCP. Okay, deny TCP host 10.10.10.102. Ngayon mga ka-IT, sabi niya, tingnan niyo itong mabuti all access to all website. So, ibig sabihin ng website, kahit anong IP address. Okay. Or, based dito sa scenario na to, ito ang gagamitin nating address. Yung address ni Isacam Transport at saka address ni PinoyITGuy.com. Si isacamtransport.com is 12.12.12.100. Si Pinoy IT Guy naman is 12.12.12.101. So, ganito gagawin natin. So, pupunta ako kay R3. Okay? So, ang gagawin ko dito, um, 12.12.12.100 equal to 80. Okay? Or equal to HTTP. Pwede yan. Or 80, port 80. Okay, enter ko. O, di ba hindi gumana? Bakit? Ay, ano pala, wildcard mask. Ayan, 0.0.0.0. Actually, guys, if we are pertaining or if we are trying to block a very particular IP address, single IP address lang, may dalawang way tayo. It's either ganito. Pansinin nyo mga ka-IT, binablock ko si 12.12.12.100. Okay? So, pwede kong gawin is, type mo yan, tapos ang wildcard mask mo is all zero. Or, gamitin mo yung word na host. Okay? Para very particular lang tayo sa IP address. So, 12.12.12.100 equal to HTTP. Check natin yung rules natin. Sabi dito, make sure si CJ, ang ina-access lang niya is HTTPS. So, ibablock natin si HTTP. Okay? Enter. Okay? Next, si 101 naman para kay Pinoy IT Guy. Okay? Si CJ pa rin to. Binablock na natin si Isacam Transport. Ito yung IP address ni Isacam Transport. Ngayon, ibablock din natin si PinoyITGuy.com equal to 80. Kung gagamit tayo ng HTTP, hindi siya gagana dapat. May enter. Kanina, mga kahit tinest na natin, gumagana siya, di ba? Nakaka-access siya. Next, make sure that Marcy can only access the website using HTTP. Again, make sure, baliktad naman. So, ngayon, si Marcy, ibablock naman natin si Marcy gamit HTTPS. So, ano IP address ni Marcy? 101. Okay, punta tayo dito. So, ang gagawin natin, up arrow lang natin. Imbis na si CJ, gagawin natin si Marcy. Okay. Tapos, si 12.12.12.101, ito si PinoyITGuy.com.
block natin siya sa pa-block natin siya naman using 443. Okay, enter. Si Isacam Transport, i-block din natin siya kay Marcy. Pero using ano lang using HTTPS. Okay. So 100. Tatandaan niyo mga ka-IT lagi niyo i-double check yung mga rules ninyo. Ito si Marcy, okay? Dinideny ko si Marcy papunta kay Pinoy IT Guy gamit ang HTTPS. Binablock ko si Marcy papunta kay Pinoy IT Guy ay kay isacamtransport.com gamit HTTPS. Enter natin. Yan. Tayo. Game, 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 game. Make sure no one cannot get a DHCP IP address. Ito, nakakuha kanina to si Laptop Zero, no? So, okay, yan na natin. Testingin natin. Okay? So, ang pwede kong gawin dito mga ka-IT is, pwede ako mag-deny. Deny UDP. UDP naman tayo. Deny UDP, question mark, um, any source, okay, to any destination equal to, okay, sabi niya dito, bootstrap protocol for client and for server. So, try natin i-block muna si boot PS, okay, si server. Okay, pwede, kasi, ito equal to 67. Okay, deny natin. Yan. Kasi, kung iba-block natin si server, pwede akong magkamali dito mga kahit. Kung iba-block ko kasi si server, okay, pag may nag-request kasi, pag may nag-request na traffic, okay, ang destination port natin is si server. Okay? Tapos ang babalik din si server. Okay? So, ito kasi si boot PC client, wala pa siya eh. 'Di ba? So, sige, para safe, sige, lagay na rin natin yung 68, 67, 68. Okay? Guys, trial, ano tayo dito, on the spot na, hindi ko tinest ito sa, bago tayo mag-live. Okay? Make sure Neil can send an email to CJ but not to Marcy. Okay? Game, 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 game. Paano to? Paano? Um, Pwede ko sigurong ano to, kasi sending eh. So, ibig sabihin, SMTP tayo by default. So, port 25. So, pwede kong i-deny si ano. Wait lang Balikan natin to. Balikan natin to. Pero sige, testingin muna natin, no? So, ah, deny TCP 10.10.10.100, tama ba? Ayan, sinil. 10.10.10.100 papunta kay Marcy. Okay, di-deny natin si Marcy. 10.10.10.101. Okay. Che-check natin. Pwedeng gumana to, pwedeng hindi. Okay, trial and error tayo dito. Deny TCP host 10.10.10.100 to host 10.10.10.101. Tama ba? 101. Okay. Ito si Marcy. Equal to 25. Okay. Unsure tayo dito. Pero testingin pa rin natin. Tapos, permit IP any. Okay. Lagi nyo lalagay yan. Okay. Bakit natin laging ilalagay ito? Kasi, okay, tatandaan nyo, check natin yung rules. Okay. Tatandaan nyo mga ka-IT. Ang pagbasa ng access control list ni router from top to bottom. Okay. Kapag yung let's say a certain traffic pumasok dun sa kay router, tapos binasa niya from top to bottom from rule 10, 20, 30, 40. Pag lahat yan hindi nag-match, isipin niyo wala ako nilagay na ganito. Kasi for example, yung pinakahuling rule natin is binasa ni router at hindi nag-match doon sa pumasok sa kanyang connection. Okay, yung next dito sa rule na to,
dahil wala ng kasunod at hindi natin sinabi, "Okey, kung wala ng walang nag-match, i-allow mo lahat." Dahil wala ito, by default, ide-deny niya lahat, okey? Ulitin ko, kapag hindi natin nilagay 'to at si router chineck niya lahat ng mga rules from top to bottom hanggang dito at walang nag-match, automatic ide-deny niya 'yun lahat. Ide-deny niya lahat, ide-deny niya 'yung traffic na 'yun, okey? So, okey na, nalagay na natin itong permit IP any. Ngayon itong si test ACL kailangan nating ipasok dito. From R3 dito kay gig00, okey? Tatandaan niyo ang extended access list mga ka-IP, i-implement palagi natin siya sa pinakamalapit or as much as possible sa pinakamalapit doon sa source na pinaglagyan natin, okey? So, ang pinakamalapit dito mga ka-IP is kay R3 incoming, dito kay gig00, okey? Punta tayo kay gig00, interface gig00, IP access group, okey? Tapos test ACL copy natin, i-lock natin 'to, copy, tapos paste, tapos lalagyan natin inbound, bakit in? Okey, kasi lahat ng mga nilagay nating traffic, si Neil, si CJ, si Marcy, papunta dito sa kabilang side kay Green, lahat 'yan papasok kay R3. Dito, itong part na 'to, papasok kay R3. So, ibig sabihin inbound dito sa interface na 'to. So, ginawa nating in. Check natin, game. So, next ay first, kanina napiping natin, okey? Check natin kung napiping pa rin natin. Ito, napiping natin siya kanina. So, ngayon ping ulit natin, ayun, destination host unreachable, okey? Kanina napiping natin 'to, ito siya. So, check natin yung access list, okey? Show IP access list, okey? Ayan, napansin niyo? Na-hit niya, eh. Nagkaroon ng 4 matches, okey? Next naman, okey, si CJ, kailangan na access lang ni CJ is HTTPS, tama ba? So, check natin from CJ's PC. Na-hack yung portal namin sa AMAP. Paano nasabing na-hack? HTTPS colon, um, Isaac, www.isaaccamptransport.com, na-access siya, tama? Try natin kung HTTP lang. Purahin natin 'to, tapos go natin. Hindi natin alam kung na-access niya, eh, 'di ba? Ayun, request timeout mga ka-IT. Try natin si pinoyitguy.com, pero HTTP lang. Go natin. Guys, after nito dun tayo mag-ano, dun tayo ayun, request timeout pa rin. Dun tayo mag-question and answer, okey? Try natin lagyan natin ng S. Ayun, na-access natin siya, okey? Kita ba? Sabi niya, "Make sure si CJ na-access lang website using HTTPS." Okey, tama? Ayos ba mga ka-IT? So next, si Marcy naman, make sure si Marcy na-access naman yung mga website natin gamit lang HTTP. Check natin. Punta tayo kay Marcy, punta tayo sa web browser, wait natin, ay, dapat HTTP lang 'to. Try naman natin si Marcy. Okey. Okey, na-access natin HTTP. Papaano ang HTTPS? Ay, 'di mamaya HTTPS natin. Sige, mamaya HTTPS. Yung Pinoy IT Guy naman.
na-access din via HTTPS. Eh, what if HTTPS naman kay isa kang transport? Okay, enter natin. Meron Boss Shopping Sales Market, ito punta ka dito mga ka-IT, punta kayo dito. Huwag kayong mahiya mga ka-IT, punta kayo dito. Subscribe kayo sa ating YouTube channel, ito yung part 1 natin na-upload na, okey? Para madetalyado tayo mag-explain dito, huwag kayong mag-alala mga ka-IT. So, take chance lang mga ka-IT na panoorin niyo yung buong TikTok live natin, okey? So, ayun nag-request timeout. Paano naman kung si Pinoy IT Guy? HTTPS, okey? Thank you sa mga nag-follow mga ka-IT. RTO din mga ka-IT, request timeout din. Okay, so goods tayo, nahi-hit natin. And ito, make sure no one cannot get a DHCP IP address. Makita ang VLSM. Wala pa mga ka-IT. Ongoing pa yung tutorial natin. Napaka-ano kasi ng subnetting and BLSM eh. Hintayin nyo mga ka-IT. Ah, Nag-i-start ako sa tutorial ng subnetting from binary. Okay? Mahirap magturo ng subnetting kung hindi nyo ma-understand yung binary. Okay? Pero abangan nyo mga ka-IT boss. John Michael, abangan nyo yan. Okay? So, laptop, punta tayo dito sa IP configuration. Okay, kanina naka-static siya, di ba? Try natin yan. Naku, patay, wala na. Hindi na tayo makakuha ng IP address. May API pa na tayo, automatic private IP address assignment. So, check natin, ayan, no? Tingnan nyo, magkakaroon ng mga matches dito. Tingnan natin. Show IP access list. Ayun, no? Ibig sabihin, natatamaan yung mga rules natin. Dito siya ito yung na-hit niya. Si boot P server. Ito yung sinasabi ko kanina. Okay. Ito, natatamaan naman. Okay, may mga na-permit tayo. Ito, check natin ito kung gagana to. Okay. Itong si Neil. Make sure Neil can send an email to CJ but not to Marcy. Mag-send ako ng email kay Marcy. Okay. Um, Kay Neil tayo. Compose Marcy at Isacam transport.com. Okay. Test ulit. Okay. Test natin. Send. Nasend niya. Okay. Okay. Nasend niya. Nasend niya. Hindi natin siya na-block. Okay. Close natin dito. Kay Marcy, kung check ninyo, email, pag ni-receive ko, ayun, na-receive niya. Okay. Kasi ang iniisip ko dito, ang destination nito is yung, ang tawag dito, ang destination natin is yung, um, email server natin, which is si 192.160.1.103. Sa real world mga ka-IT, pwede nyo i-set up yan mismo sa email server. Okay, pwede nyo i-set up yan sa email server pag sa real world. So, kung gusto nyo matutong paano mag-manage ng server administration, check nyo yung mga Microsoft, check nyo yung Linux, yung mga yan. Matututunan nyo yung pag-setup ng mga email server na ganyan. Okay? Game. Game. Goods na tayo. Na-hit na natin yung rules. 1, 2, 3, 4. Yung 5, hindi na natin ipa-perform ito. Okay? Kasi sa real world, pwede naman natin tong pwede na natin itong i-block. Okay? Sabi kasi dito, make sure Neil can send an email to CJ. So, mag-send ako ng email kay CJ. Okay? Kailangan i-allow ko siya through or deny siya through SMTP. Kung receive naman ang tinutukoy mga ka-IT, pwede mo siyang i-deny or i-allow gamit naman is POP, okay? Or sometimes IMAP. So, understand ko na po binary po yung VLSM konting kembot na lang po makukuha ko na. Oh, no, may konting kembot tayo. Okay mga ka-IT, question and answer bago tayo matapos. Boss Mino, sir, any advice po pag maghahanap ng internship pag cybersecurity ang specialization? Internship, ibig sabihin college student ka pa lang ka-IT. OJT ba yan? OJT. OJT ba yan ka-IT?
Ah, ako is nung panahon kasi namin nung 2011 nung college ako, very ano, very challenging maghanap ng very particular specialization na gusto mo, okey? Kasi ano, eh, may mga ibang company swerte ka kung o-offeran ka nila ng OJT job, okey? Pero yung particular na cybersecurity, very strict yung mga company, eh. Personal opinion ko lang, pagdating sa mga nag-o-OJT na ganyan. Magiging challenging para sa'yo kahit pero sana makahanap ka. Pero kung sakaling wala kang mahanap, any OJT na ano na puwede mong pasukan, okey? Ako kasi nag-OJT ako sa Northern Luzon Command, sa headquarters ng mga ano, ng Philippine Army. Do'n ako nag-OJT dati. Client server network. In what client server network, parang ito mga ka-IT, okey. Ito masasabi nating client server network 'to kasi meron tayong client server network kailangan meron nando'n yung dalawang entity natin or nando'n yung dalawang subject natin. Si client and meron din tayong si server. So, si client siya yung humihingi ng resources papunta kay server and si server naman ang nagbibigay ng resources pabalik kay client, okey? Yung 70 plus natin naging 11 'no? Siguro sabi niya, pinagsasabi nitong magtuturo na 'to." Ayan, 'di ba? "Bakit anong pinagsasabi nito?" 'Di nila ano, "Boss ano pong YouTube channel niyo?" "Boss Tata." Eto Boss Tata. Ayun, question and answer lang tayo ta's mag-out na tayo mga ka-RT. Okey, siningit natin 'tong TikTok live na 'to tapos ise-save natin ito mga ka-RT, don't worry. Ise-save natin 'to, po-post natin 'to sa YouTube channel natin. So, anong unang certificate po kinuha ninyo? Tawag dito, CCNA. Pakita natin, certificate. Okey. Pakita natin certificate natin dati. Subscribe kayo dito mga ka-IT, subscribe kayo. Okey. How about ay may ano dito. Okey, next. IP app. Paano IP app? Asan? Sir, CCNA or system ano 'to, 'di ba CompTIA 'to, itong Sys A na 'to, A plus. Ang CCNA kasi mga ka-IT, very particular na networking, um, teaching. Very particular kasi sa Cisco product. It's either CCNA or CompTIA Network Plus will do. Wala kasi akong CompTIA, so hindi ko share both yung experience ng dalawa. Pero bago ka sana pumunta sa mga ibang field, network fundamental. So CCNA ako. Ano mas okay, GNS3 or Packet Tracer? Okay, nasagot ko na yan dati. Kapag CCNA level ka or beginner level ka, Packet Tracer talaga, Packet Tracer. Kasi lahat ng topics in regards with, CCNA curriculum, NetAcad curriculum, Packet Tracer talaga. GNS3 diyan na pumapasok 'pag gusto mo na maging professional level. Kasi sa GNS3, iOS talaga ginagamit mo. Nandun na lahat ng mga command. Okay, pero may certain requirements lang kasi 'pag GNS3. Certain requirements, sa computer, okey. Ano yung ENSP? Ano yung ENSP? May bayad po certification if kukuha ng CCNA Yes, may bayad. Watch nyo mga ka-IT sa YouTube channel natin. Naku, mga nag-subscribe pero hindi ayan 'no mga ka-IT, ano, best way to schedule your CCNA exam. Ayan, Boss Mino, yung tanong mo diyan nandito ko sinabi kung papaano ka magpapa-schedule and ano pa yung mga ibang details pagdating sa CCNA certification. Hindi nakikita yung comments ko, okey. 4th year CS student po ako pero ngayon pa lang nag-take ng networking. Kaya kaya 'no? Experience pa po. Kaya 'yan,
Wala akong CompTIA, wala akong CompTIA. Ito yung ano ko, ito yung mga okey pakita natin testing history ito, yan. Pakita natin game. Okey, yan. Ito yung mga previous certification ko, tabi natin 'to. Ay, lock panel, yan. Lagay natin dito. So, nag-start akong mag-take way back nung yung exam ko is nung March 2012. Ito yung CCNA dati, 640-822, natatandaan ko pa 'to. Okey, next after nun, bago mag-expire nung 2015 ito naman is CCNA Security. Dito yung mga site-to-site VPN, zone-based firewall, port security, management plane, data plane, and control plane dito na-introduce. AAA server dito na rin na-introduce. VPN dito na rin na-introduce. Okay. After nun, noong 2016 naman, yung lumang CCNP pa. So, yung CCNP switch, CCNP route, at saka yung CCNP T-shoot. Okay. Then, after nun, that year din, noong 2016 din, is data center naman. Dalawang exam itong data center na to, pero isa lang yung na-take ko na exam. So, hindi ko na-complete yung data center exam ng Cisco dati. So, after nun mga ka-IT, 2016 din that time is Cisco Certified Design Associate naman or CCDA. Okay. 2016 din yun. Then, after nun, ito, noong 2023 lang, December 28, nirenew ko yung CCNA ko. Pero prior to that, nung October, meron akong tinake yung CCST networking, yung pinaka-entry level ng Cisco pagdating sa Cisco certification, CCST. Exam na namin bukas yan, kuya. Ay, good luck. Pagawa nyo na yung assignment. Pag di na kayang mag-aral, ipagawa sa akin. May GCash tayo. May certain question ako pero di nagre-reflect sa comment section. Ano? Bubo, nandyan pa si moderator natin. Nandyan pa ba? Nandyan pa. Draco, nandyan ka pa? Any advice po? Awit di talaga nagre-reflect yung comments. Bakit? Related po kasi sa sub namin ng network technology. Subject namin ng network technology. Draco, nandiyan ka ba, Bubo? Our moderator, nandiyan ba? Guys, next week, abangan nyo. Magla-live ako sa Pinas. Nasa Pilipinas tayo next week, mga ka-IT. Okay, so, nandiyan yung may labok, may live. Yan. Guys, next week, makakasama rin natin si moderator live, mga ka-IT, next week. Abangan nyo yan. Uwi tayo ng Pilipinas. Magkano po pagkuha ng certification sa CCNA po? 300. Pero kung gusto mo makita yung buong details, kahit yung tanong mo, nandito yan. Q&A, how to schedule a CCNA exam. Pakita ko sa inyo. Okay. Watch nyo to mga ka-IT. Hello mga ka-IT Okay, yan. Mga ka-IT, Pampanga. panoorin nyo. Pero kaya lang Papakita ko pa sa inyo kung paano yung way ng pag-schedule ng exam mga ka-IT. So, panalo kayo dito. Okay, panalo kayo dyan mga ka-IT. Ginawa ko yun para sa inyo, huwag kayong mag-alala. Next time na lang ata ako magtatanong. Nagtampo si Boss Jericho. Boss Jericho, ano pang tanong yan? Baka mamaya, ano yan hindi, any advice? Any advice? Aral lang, aral. Pero, kung rush kasi yung review, medyo mahirapan tayo. Dapat, everyday. Next time, about lang po sana sa protocols. May nabasa ako IP, sabi mo eh. So, hindi ko lang alam kung paano, kung ano yung IP na yun. So, ayun mga ka-IT, wala na ba other questions? Mga ka-IT, thank you sa thank you sa pagsubaybay sa ating TikTok live, okay? IPv6 subnet. Na-try ko mag-subnetting sa IPv6 pero very 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 konti. Very konti. Very konti. Kasi sa 11 years ko sa 11 years ko sa IT industry, never ako never ako nag-subnet na IPv6. Actually, never din ako nag-manage ng IPv6 sa real world sa production network. Never ako nag-handle ng IPv6. May protocol po ba na nagbibigay ng fixed bandwidth per user? Protocol na nagbibigay. Meron, ito medyo malalim kasing question nito eh. Pero
'pag magse-setup ka or sa QoS kasi, puwede mong i-limit sa quality of service, puwede kang mag-limit ng bandwidth ng user, okey? Diyan na po medyo intermediate question kasi 'to, eh. Marami ka kasing puwedeng gawin sa QoS. Puwede mo siya ika-classify mo muna siya kung anong particular traffic 'yun, tapos puwede mong laruin 'yun. Puwede mong i-adjust yung bandwidth nung particular, class of traffic na 'yun, okey. Pero mga ka-IT, sa ibang ibang way naman, like for example sa firewall, okey, halos lahat ng firewall puwede mong i-control or i-manage yung bandwidth ng certain user, puwede 'yun. Kasi mostly na daw na ginagamit IPv6 kasi nalilimit na daw at low security na daw po IPv4. Alam mo kahit 2000 nag-start ako mag-aral ng Cisco, yung NetAcad ko 2010. Yan talaga yung sinasabi na. Ulat sa pool pa, 10 years ago, 15 years ago, 20 years ago, yan ang sinasabi. IPv4, yung IPv4, paubos na kaya IPv6 na yan. Pero sa 10 years ko sa IT industry, prevalent pa rin ang ano, prevalent pa rin ang IPv4. Meron ka ng makikita, like for example dito sa operating system natin, eto. 'Pag kahit mag-IP config ka lang, may makikita ka na IPv6, 'di ba? So ito link local ito, ibig sabihin ng link local, ito hindi mo 'to puwedeng ano, itong link local address na 'to, ano 'to, for or magagamit mo lang siya within the link or within the subnet lang, okey? So, hindi mo siya puwedeng i-assign sa ibang interface, okey? Sa ibang sa kunwari sa device na 'to, okey? Different ang link local mo palagi, okey? Sa ito pa tatandaan niyo, sa IPv6 okey lang na walang, GUA or Global Unicast, address, 'yun yung public IP, pero hindi puwedeng walang link local. Palagi at palagi merong link local. Ayan, ano yan, nare-recall ko pa. Or network engineer, hybrid ba siya or on-site po talaga? Depende palagi yan. Sa work ko ba na network admin, depende, may mga kilala ako na hybrid, ngayon may kilala ako permanent work from home, pero depende sa nature ng business na ina-applyan mo. Kung ang nature ng business mo is kailangan may mag-manage ng server room ninyo, okay, hindi puwedeng work from home, 'di ba? So, ano talaga siya, anong tawag dito, ah, on-site talaga siya. Pero kung ang nature of business mo naman is like for example, managed services, ibig sabihin, ina-access mo yung mga devices remotely ta's puwede ka naman magpa-dispatch ng technician in case na magkaroon ng connectivity issue, and puwede yun mga hybrid or work from home. Posible po ba makakuha ng network infrastructure ng isang school in ethical way? Puwede po ba na makuha yung network infrastructure? Baka sabihin mo network, information in an ethical way. So, in an ethical way, ibig sabihin kailangan mo silang i-inform. Kailangan mong i-inform, yun yung pinaka-ethical. Unethical, so ibig 'di ba? So, kailangan ma-inform mo yung yung school, okey? Okey guys, mag-out na tayo niyan kasi ise-save ko pa 'to. Yung mga iba pang question ninyo, okey? So, goods na ba tayo mga ka-IT? Goods na, goods na. Okey, salamat sa mga nag-follow, sa mga nanood ng part 2 natin, goods tayo. Mag-ingat kayo diyan. Mag-out na muna tayo, okey? Ingat-ingat, salamat sa pagsuporta. Next time ulit mga ka-IT. Boss Yai, salamat sa pag-follow. Boss Jericho, thank you, thank you. Follow kayo sa YouTube, ah. Bye guys, bye guys.